Ayun, magandang araw po mga idol at mga kababayan. Patuloy po natin pag-uusapan ang patungkol po sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So, yun pong barangay at sangguniang kabataan eleksyon ay nakatakdang gawin po sa November 2, 2026. Uulitin ko po November 2, 2026. Ibig sabihin, sa darating na po na Nobyembre gaganapin yun pong barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So, bago po tumakbo yung atin pong mga aspirants, lalong-lalo na yung mga tatakbo bilang barangay kagawad. So, dapat ay alam mo o taglay mo mga bayan at dapat mo talagang alamin kung ano yung kapangyarihan ng mga kagawad ng barangay. So, sa topic natin ito mga bayan, ay pag-uusapan po natin kung ano nga ba yung mga kapangyarihan ng mga kagawad ng barangay. So mag-umpisa na po tayo mga bayan ha. Ito po post nitong ito po post ng dapat alam mo. Ayan. Sabi dito, dapat alam mo kapangyarihan ng mga kagawad ng barangay. So para po sa mga kagawad ito ng barangay at sa mga nagbabalak kumandidato sa barangay bilang barangay kagawad. So ito po malay nyo kayo ay manalo bilang barangay kagawad. So panoorin po ninyo itong ating topic ngayon. Sabi dito mga bayan, ang mga kagawad ng barangay ay mahalagang bahagi ng pamahalaang barangay. Sila ang katuwang ng punong barangay sa paggawa ng mga desisyon at pagpapatupad ng mga programa para sa kaayusan at kaunlaran ng komunidad. Ito po yung mga mga saklaw na kapangyarihan ng isang kagawad ng barangay. Ito po, una, gumawa at magpasa ng mga ordinansa. Anong ibig sabihin nito mga bayan? Kasama sila sa paglikha ng mga batas sa barangay na makakatulong sa kaayusan at kaligtasan at kaunlaran ng komunidad. So kayo po yung gagawa ng ordinansa mga bayan at kayo din po yung magpapatupad sabi dito kasama sila sa paglikha ng mga batas sa barangay. Ibig sabihin kayo ang gagawa ng mga bawal sa barangay, mga hindi dapat gawin sa barangay at mga dapat gawin lalong-lalo na pagdating sa kaayusan, kaligtasan at kaunlaran ng komunidad. Hindi kayo yung pasimuno dapat Dapat hindi po kayo yung pasimuno ng kaguluhan. Dapat kayo ay pasimuno ng kaayusan at kaligtasan. So sana iwas-iwasan po natin mga barangay kagawad yun pong lalasing. Yan po ang number 1 na lumilikha ng kaguluhan sa barangay. Kaya bilang barangay kagawad ay sana ay limitahan o iwasan natin ang paglalasing. Ito pa, magpanukala ng mga programa at proyekto. Anong ibig sabihin nito? Maaring magmungkahi ng mga proyekto tulad ng livelihood, kalinisan, peace and order, at serbisyong panlipunan. So ayan po dapat mayroon kayong mga proyekto na itinatatag, mga iminumungkahi o mga proposal tulad ng livelihood, kalinisan. Halimbawa sa kalinisan, dapat magkaroon kayo ng sa inyong barangay, tawag dito, clean up drive. Ayan, programang clean up drive at peace and order at serbisyong panlipunan. Ito pa, mamuno sa mga komite. Bawat kagawad ay may nakatalagang komite. Halimbawa, komite sa kalusugan o edukasyon, kapaligiran, kabataan, kapayapaan. Dapat alam mo kung saan ka man dyan ilalagay ni kapitan, kung komite sa kalusugan o sa edukasyon ay dapat alam mo po yan pamahalaan, mga barangay kagawad po natin. Diyan sa kalusugan, dapat alam po natin yan kung ano po yung mga programa dyan. Sa edukasyon, sa kapaligiran, sa kabataan, at sa kapayapaan.
Ito pa, makilahok sa pagpaplano ng budget. Mahalaga yan ha. Dapat kasama sila sa pagdesisyon kung saan ilalaan ang pondo ng barangay. Alright. So dapat may partisipasyon kayo, may pakialam dapat kayo at makilahok sa pagpaplano ng budget ng barangay, mga bayan. Ito pa, tumulong sa pagpapanatili ng kaayusan. Anong ibig sabihin nito? Nakikipagtulungan sa tanod at iba pang opisyal upang mapanatili ang kapayapaan sa barangay. So yun po yung sinabi ko kanina. Dapat sana yung mga barangay kagawad kung maaari ay iwasan natin yung paglalasing, sapagkat yan po ang pinagmumulan yung unang pinagmumulan ng kaguluhan sa barangay, yun pong paglalasing. Sapagkat kapag yung utak ng tao ay tawag dito naapektuhan na ng alak, minsan hindi natin alam yung ating ginagawa. Kaya kung maaari ay iwasan ng mga kagawad yun pong sobrang paglalasing ha. Ito pa po, maglingkod sa mamamayan. Ano ang ibig sabihin nito? Tungkulin nilang makinig, tumulong sa reklamo at magbigay ng serbisyo publiko. Tungkulin nilang makinig, tumulong sa reklamo. Ibig sabihin kapag mayroon halimbawa may kaguluhan, may nagrereklamo nireklamo yung kanyang kapitbahay, kinuha yung sinampay, ay dapat marunong kang magresolba ng problema sa barangay, tumulong sa sa reklamo at magbigay ng serbisyo sa inyong mga kabarangay. Alright, dapat handa kang makinig. Ayan, tandaan, ang kagawad ay hindi lamang tagagawa ng batas. Maliwanag po yan mga kagawad, mga barangay kagawad namin. Sabi dito, ang kagawad ay hindi lamang tagagawa ng batas. Ano pa sila? Sila ay lingkod ng bayan na may responsibilidad na protektahan at paunlarin ang kanilang komunidad. So hindi lamang kayo hindi lamang kayo legislator, kumbaga hindi lamang kayo tawag dito lawmaker. Kayo din ay mga lingkod bayan na may responsibilidad na protektahan at paunlarin ang kanilang komunidad. So dapat talaga may mga proyekto na magaganda para sa kanilang mga barangay. Alright, tingnan po natin yung komento dito sa post na ito mga babayan, kung ano yung mga komento ng atin pong mga kabarangay. Sabi ni Sim Tahan Langit, di nga dumuduty, hindi umahatid ng sesyon at flag ceremony, wala rin yata napasa na proyekto, antay lang sahod. Ganon ba mga kagawad? Naku, wag naman sana wag naman po ganon. Tingnan natin yung reply dito doon sa sinabing yun ni Sim Tahan Langit. Ayan, sabi ni Per L. Galardski, hindi bali may honorarium naman buwan-buwan. May mga ayuda pa nga, giveaway, sikat ka pa saan ka pa. Gayon, sana wag naman po gayon wag pasikat. Patupada ang inaatupag nung iba. Ganon ba mga barangay kagawad? Nako, bato-bato sa langit ang tamaan, wag magalit. Patupada yung inaatupag ng iba nating mga barangay officials. Sabi ni Rachel Fabregas, dito sa amin wala duty, wala progressing session at accomplish no honorarium. Tama kapag walang sabihin no work no pay. Dapat ganun no work no pay. Ayan, tingnan natin yung ibang komento dito. Karamihan sa mga barangay kagawad walang alam sa kanilang obligasyon, naghihintay lang sa kanilang honorarium, nanalo dahil sa maraming kamag-anak. Nako, matindi yun Sabi dito, correct. Asa na yun? Correct. Tapos magtatanong kung meron na bang allowance or sahod. Nako, mga barangay kagawad sana ay wag tayong gayon. None of the above, puro pakyut lang mga yan. Nako, totoo ba mga kabarangay kagawad? Puro pakyut lang daw kayo. Nako, sana ay wag naman ko ganun Kaya ngayon pong November 2, 2026 sa darating na eleksyon sa barangay at sangguniang kabataan,
eleksyon, sana ay maging matalino po yung atin pong mga botante sa pagpili ng kanilang mga barangay kagawan, mga barangay captain at mga SK na iluluklok sa kani-kanilang mga barangay para wag tayong magsisi. So yan muna yung ating update mga bayan patungkol po sa barangay at sangguniang kabataan election. Good luck na lang po sa mga kakandidato sa November 2, 2026. Ayan, maraming salamat po at magandang araw po sa ating lahat mga idol at mga kababayan.